Hindi talaga ako naniniwala sa mga multo o sa mga elemento. Nagbago ito noong may nangyaring hindi ko inaasahan. Nakakita ako mismo ng multo. Hindi siya white lady, kung hindi, isang black lady. Bago ko ikwento ang totoong sariling karanasan, ikikwento ko muna na nagpakita muna ito sa kapamilya ko at pati na rin sa aming kapitbahay. May napakalaking puno ng nara sa likod ng aming kapitbahay. Palagi daw silang nakakita ng anino doon. Akala nila magnanakaw, pero tuwing lalapitan nila, bigla itong nawawala. May nangyari din daw na yung anak nila ay umakyat sa nara para maglaro ng kung ano-ano, parang may tumulak dito at nahulog. Hindi naman daw ito nabalian kasi wala pa siya sa pinakataas ng nara noong nahulog ito. Pero nagulat sila noong nakita nila na hindi pantay yung mga paa nito. Mas mahaba daw ang kaliwang paa nito. Pinaalbularyo daw ito at ang sabi ay nagalit daw ang maitim na nilalang na nakatira sa puno kaya nahulog ito. Noong may malakas na bagyo, nabuwag yung nara at namatay. Kaya simula noon, doon na nagsimulang magparamdam sa amin ang Black Lady. Hula namin noong simulang namatay yung puno ay humanap ito ng bagong titirahan at yung napili niya ay yung bahay namin. Para ma-visualize niyo ang bahay namin dati, ito ay hindi kalakihan, yung mga tipikal na bahay na hindi pang mayaman. Pagpasok mo, sala ka agad at sa dulo kusina. Nasa left side naman yung dalawang kwarto. Yung isa, kwarto ng magulang ko at yung isa, kwarto namin ni kuya. Noong time na yon, may kamag-anak kaming bumisita kaya ipinagamit muna yung kwarto namin. At dahil doon, kaming dalawa ni kuya ay naglapag na lang ng banig sa sala malapit sa pinto. Di namin alam na malas daw na matulog pag nakaharap ang ulo sa pinto. Magkabaliktaran kami ng posisyon. Yung ulunan ko ay malayo sa pinto. Si kuya naman tapat mismo. Ang kwento ni kuya, nakatalokbong siya ng kumot noong nagising siya. May nahuhulog daw na mga buhok sa mukha niya. Inalis niya daw at tumingin sa paligid bakit may mga nahuhulog na buhok. Bale kita niya na buhok kasi noong natulog kami ay nakabukas ang ilaw. Tinignan niya raw ako at nagulat siya noong may katabi akong Black Lady at nakatingin sa akin. Pero nung nakita niya ito, bigla raw itong tumingin sa kanya. Sobrang nanghilakbot daw ito kaya napasigaw. Nagtaka siya noong sinubukan niyang sumigaw, walang tunog na lumalabas at hindi na rin siya makagalaw, na paralyzed daw siya. Habang hindi siya makagalaw, nakikita niya yung Black Lady na dahan-dahan na gumagapang papalapit sa kanya. Unti-unti hanggang sa tumigil ito noong ang mga mukha nila ay malapit nang magdikit. Ang mga mata daw nito ay napakaitim at ngumiti daw ito sa kanya. Sinubukan niya ulit na sumigaw at doon na siya naalimpungatan. Nasa tabi niya si mama na tinatanong siya kung anong nangyari. Kanina pa daw ito humihilik ng napakalakas kaya sinubukan itong gisingin ni mama pero hindi ito magising hanggang sa sinampal daw ito ng tsinelas. Sinabi ni mama na binabangungot ito. Pinainom naman daw kaagad ni mama si kuya dahil sobrang nanginginig pa ito sa takot. Ako naman, ikwento na lang nila sa akin dahil ang sarap daw ng tulog ko. Ang sunod na pinakitaan ng Black Lady ay yung nagkaroon na si kuya ng asawa na ang pangalan ay Glenda. Buntis ito sa una nilang anak kaya ginamit nila yung kwarto nila mama. Habang nasa trabaho si kuya, pag mag-isa lang daw si ate, nagigising daw ito at nakakita palagi ng Black Lady. Nasa tabi niya raw ito at biglang nawawala. Ilang beses pa ito pinakitaan kaya dahil doon, naisipan na nila kuya na magbukod dahil nga buntis ito. Sabi kasi dito na masamang pakitaan daw ng Black Lady. May pagkakaiba raw kasi ang Black Lady kaysa sa White Lady. Ang White Lady nagpapakita dahil gusto nito ng hustisya, pero ang Black Lady ay nagpapahiwatig na stress ang tao o may mangyayaring masama sa may pinapakitaan. Noong umalis sila, ako na ang natulog sa kwartong yon. Doon ako unang pinakitaan ng Black Lady. Yung kwarto kasi nakaharap ito sa pintuan ng kusina papunta sa banyo. Nakahiga na akong nakaharap sa pintuan. Nakabukas yung pinto ng kwarto kaya nakikita ko yung kusina at pinto papuntang CR. Noong papikit na ako, nakikita ako ng maitim na figura sa may pinto ng CR kaya biglang nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko siya. Sobrang haba ng buhok niya. Lahat ng suot nito ay talagang itim. As in itim na itim. Hindi ito solido, yung tipong parang usok, pero nakikita ko na babae siya. Pumikit ako kasi natakot at pagmuklat ko, naihi ako sa takot noong nakita kong nakatutok na ang mukha nito sa akin at biglang nawala.
Napabalikwas ako sa kinahihigaan ko. Naghahabol ako ng hininga na parang tumakbo ako ng napakalayo. At natutuyot na rin ang lalamunan ko kaya kaagad akong pumunta sa kusina para uminom. Noong una, nagdadalawang isip ako kung tatayo ako kasi nga baka paglabas ko, makita ko ulit yung multo. Buti nilang wala ito. Sunod naman na pinakitaan ako nito ay noong nag-aaral na ako sa kolehiyo. Sa pagkakaalala ko, may pinag-awayan kami ni mama at nauwi sa sagutan. May mga sinabi siya sa akin na masakit na salita kaya humagulgol ako at pumasok sa kwarto. Umiiyak ako noon at hindi ko na malayang nakaidlip ako. Pero saglit lang kasi di ako makagalaw noong nakita ko ulit yung black lady sa tabi ko. Nakaupo siya. Hindi ko rin makita yung mukha niya pero alam ko na siya yon. Pinipilit kong makagalaw at sumigaw pero walang nalabas na kahit anong tunog. Ang ginawa ko, pumikit ako at nagdasal. Pinilit kong galaw-galawin ang daliri sa paa at nang naigalaw ko na ito, pagmulat ko parang walang nangyari kaya natulog nilang ako ulit. Sunod-sunod na minalas ako o minalas kaming pamilya dahil si Papa ay na-involve sa isang away. Pinagtulungan ng mag-asawa kaya na-dislocate ang paa. Si Mama naman ay nakunan dahil nadulas ito. Nag-agaw buhay pa yung buhay ni Mama dahil mauubusan ng dugo. Naapektuhan din ang pag-aaral ko kasi dahil walang trabaho si Papa, di rin kami makapagbayad ng tuition. Umiiyak na lang ako nang di ko pinapahalata. Ayoko kasing madagdagan pa ang problema ng pamilya. Wala din akong malabasan ng sakit ng loob na nangyayaring kamalasin sa pamilya ko. Kaya nag-iisip na ako noon na wakasan ang buhay ko. Nakatulog ako habang umiiyak. Nagising ako ulit na parang nakalutang. Hindi naman sobrang taas, pero nararamdaman ko na may malambot sa likod ko. Dito sa part na ito, kapag ikinukwento ko sa mga kaibigan ko ay natatawa sila. Sinubukan kong gumalaw. For the first time, nakagalaw ako. Tiyanek ko kung nakalutang talaga ako. Pagtingin ko, nakita kong nasa ibabaw ako ng black lady. Yung tipong nakahiga din siya at sa kanya ako nakahiga kaya nararamdaman kong nakalutang ako. Sa maniwala kayo o hindi, pero nararamdaman ko yung private part niya as in sobrang lambot nito. Di na ako natakot kasi sa mga nangyayari sa buhay ko, parang ubos na ako. Wala na rin akong luwang mailabas. Di ako natakot kasi nasa isip ko noon, mabuti pa siya, kino-comfort niya ako. Kasi sakto pag sobrang malungkot ako, doon palagi siya nagpapakita. Kaya hinayaan ko na lang at maya-maya ay nakatulog ako ulit. Yun na rin yung huling paramdam sa akin ng black lady. Kasi pagkatapos, nag-decide ako na tumigil na sa pag-aaral at nagtrabaho na sa Manila. At pag uwi ko sa bahay last 2019, di na siya nagparamdam ulit. Siguro sumama sa akin sa biyahe pa Manila pero naligaw. Kaya nga siguro may tawag sa ibang elemento na ligaw na multo o ligaw na kaluluwa. Or baka naman lumipat sa ibang bahay. Naniniwala din kasi ako na lahat ng bahay ay may bantay. Ako ay isang second marketing student noong taong 2013 sa Cainta, Rizal. Magandang gabi po. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking nakakakilabot na karanasan sa aming boarding house. Sa sobrang layo ng aking bahay mula sa aming campus, kaya nagpasya na lang ako na magpaalam sa mga magulang ko na kukuha ng boarding house. Sa umpisa, naubusan ako ng dadahilan para mapapayag lang ang aking mga magulang, pero kalaunan ay pumayag din sila. Ang totoo niyan, kaya lang naman talaga ako nakapag-isip na mag-boarding house dahil sa aking kaibigan na si Vicente. Sobrang namangha ako sa lahat ng sinabi ni Vicente dahil malaya daw kaming makakapaggala at makakapag-inom. Mararanasan ko daw ang saya ng tunay na buhay. Kaya after 2 weeks, nakapaglipat na ako sa boarding house ni Vicente. Sobrang exciting pala talaga ang maging solo. Malaya kang nakakagalaw. Party doon, party dito, sobrang saya talaga. Pero syempre, ang kasiyahan ay may hangganan din. Makalipas ang ilang buwan, biglang nagbago ang lahat. Madalas nang hindi sumasama si Vicente kaya agad ko siyang tinanong, "Pre, napapadalas na ata ang pag-stay mo dito sa boarding house. May problema ba?" Pero nabigla ako nang sinabi niyang masaya daw siya kahit hindi siya lumabas ng boarding house. At nakangiti pa siyang nagsabi na nahanap niya daw dito ang kanyang mapapangasawa. Sabi ko naman, "Talaga pre? May bagong bebot bang lumipat dito sa atin?" "Oo pre, anak daw siya ng landlord," tugon naman ni Vicente. Sa isip-isip ko, halos hindi ko pa nakikita ang landlord namin simula lumipat ako dito. Binaliwala ko na lang, basta masaya ang kaibigan ko, okay na ako doon. Makalipas ang 3 linggo,
ganoon pa din si Vicente. Lalong nakikita ko ang saya niya. Isang araw, maaga kami pinauwi ng aming guro kaya maaga akong nakauwi sa boarding house at bala ko sanang ayain si Vicente para lumabas. Pero nang papalapit na ako sa aming kwarto, narinig ko si Vicente na tumatawa at parang may kausap siya sa loob ng kwarto. Bago ako pumasok ay kumatok na muna ako dahil syempre respeto na rin. Nakangiti naman si Vicente na binuksan ang pinto. Tinanong ko kaagad kung andyan ba yung sinasabi niyang girlfriend niya. Ang sabi niya oo daw at ipapakilala daw ako doon sa babae. Pagpasok ko, wala naman ibang tao. Nakita ko lang na may dalawang plato. Yung isa, ubos na. Yung isa naman ay parang hindi nagalaw. Asa na pala yung girlfriend na sinasabi mo? Sagot naman ni Vicente na nahihiya daw si Jessica kaya umalis na. Doon na ako kinilabutan. Paanong lalabas? Halos nasa pintuan pa ako. Masayang niligpit naman ni Vicente ang mga ginamit nilang plato. Napa-sign of the cross ako dahil sobrang baho at lagkit ng kwarto. Lumipas naman ang ilang araw, iba na din talaga ang kilos ni Vicente. Halos napapansin ko na madalas na siyang parang may kausap pero wala naman ako nakikita. Isang araw, nagpaalam si Vicente. Sasama na daw siya kay Jessica. Kaya ang sagot ko, iiwan mo na ba ako pre? Sagot niya, ipapakilala na daw siya sa mga magulang nito. Isang gabi, pag uwi ko, nanlumo ako sa nadatnan ko. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang gulat. Si Vicente, nakabigti. Nanginginig akong tumawag sa landlord namin at kaagad naman tumawag ng pulis. Noong pagpasok ng landlord sa kwarto namin, parang hindi ito nagulat at pabulong pa itong nagsabi na may sinama na naman daw si Jessica. Galit kong tinanong ang landlord, anong kinalaman ng anak mo na si Jessica? Sagot naman ng landlord namin, hindi ko yun anak, yan ang sinasabi niya sa lahat ng biktima niya para makaganti sa ginawa sa kanya. Bago pa lang ako dito noong may nangyaring krimen. Isang babae na umuupa dito ang nirape ng isang criminology student at binitay ito para palabasin na nagbigti ito at ito nga ay si Jessica. Nagmumulto ang kaluluwa ni Jessica para makapangbiktima at makaganti. Lahat ng lalaki na umuupa sa kwartong iyon ay binibiktima niya kaya maswerte daw ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Napakawalang puso mo. Parang okay lang sa'yo na may namamatay. Nagpapaupa ka pa rin kahit alam mo ng delikado dito. Napakaganid mo sa pera. Kinagabihan, umuwi ako sa bahay namin dahil halos hindi ko kayang pumasok ng boarding house namin ni Vicente. At kinabukasan, nagpasama ako sa aking tatay para kunin lahat ng mga gamit ko. Pinagdasal ko na rin ang kaluluwa ni Vicente. Maswerte naman kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. At nagtatrabaho na po ako ngayon sa isang bangko. Salamat po sa pakikinig. Nailabas ko rin ang matagal ko nang inililihim at nakakatakot na kwento sa halos na 6 na taon. Last week, bumisita ako sa dati kong boarding house. Ang balita, ang huling biktima ni Jessica ay yung landlord. Maraming salamat. Isang gabi, isang estudyanteng babae ang nakasakay sa isang jeepney. Siya lang ang nag-iisang pasahero nung oras na iyon. Napansin niyang biglang lumihis ng ibang daan ang driver, daang hindi patungo sa kanyang pupuntahan. Tinanong niya ang driver, "Manong, hindi pa ata itong daan patungo sa dorm ko." Makalipas ang 5 minuto ay ibinlikta ng driver ang jeep sa totoong daan papunta sa kanyang dorm. Nang makarating sila, bumaba ang babae. Sinabi sa kanya ng driver, "Deng, pagpasok mo, hubarin mo kaagad ang damit mo at kung pwede, sunugin mo ito." Inipa ko ang ruta kasi pagtingin ko sa salamin kanina, wala kang ulo.